Target ng mga mambabatas na tapusin ngayong gabi ang BICAM meeting para sa 2026 budget. Pero paano mangyayari yan gayong may mga gusot pa rin sa pondo ng ilang ahensya? Live mula sa Pasay City, nangungunan sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bukod sa pondo ng DPWH, ano pa ang ibang mga problema sa budget? Jiggy, sa BICAM meeting nga kagabi ay tila, naubos yung pasensya talaga ni Senator Loren Legarda. Partikular niyang ikinainis yung pondong hinahanap sa BICAM na wala naman sa orihinal na binalangkas na budget at tinatawag na National Expenditures Program. Tinanong kasi ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kung nasaan yung budget para sa Mindanao Railway System. Pero ang sinasabi ni Senator Legarda, kung napakahalaga ng budget at maipatupad yung Mindanao Railway System, hindi nakasama doon sa NEP. Kaya dyan nag-init ang ulo talaga ng senadora. Pakinggan natin, Jiggy, ang bahagi ng pahayag ni Senator Legarda at Congressman Rodriguez. Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you, really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway. Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. At may 19 na ahensya ng aprobadong pondo. Anong plano para sa budget ng DPWH? Tama ka, Jiggy. Kasama nga sa plano, or dapat talaga, maisalang na ngayong gabi yung pondo ng DPWH at magkaroon na ng pinal na desisyon dahil dapat ito na yung huling gabi ng BICAM at matapos na talaga nila na mabalangkas itong 2026 national budget. Pero wala pa rin pinal na desisyon para sa pondong yan ng DPWH. Kung matatandaan mo, Jiggy, pinababalik or hinihiling ng DPWH na ibalik yung 45 billion pesos na budget ng ahensya na tinapyas ng Senado. Pero ang Senate contingent kasi, Jiggy, hindi payag sa full restoration. Habang ang House contingent naman, gustong gawing per project ang budget cut at hindi across the board. Ayon kay Finance Committee Chairman Will Gatchalian, posibleng hindi maibalik yung buong 45 billion pesos. Pero hanggang ngayon kasi, inaaral pa yan ng team ni Senator Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Will Gatchalian ng Finance Committee Chairman. Kasi na yung argument kung DT hindi siya implementable dahil yung binigay sa amin too general raw yung number. So ngayon, may rami ng details. So obviously, liliit na yung savings na 45 billion na kinumpute namin. At may aligasyon si ACT Teachers Party List Rep Antonio Tino na may Senate Pork Barrel Fund sa 2026 budget. Ang tugon dyan ng mga senador? Tama ka, Jiggy. Ang naunang alegasyon ni Congressman Tino, may 17.9 billion pesos na tinatawag na Senate Pork Barrel Fund na di umano nailusot sa Senate version ng 2026 national budget. Di umano kinaltas yan mula sa benepisyo ng rank and file employees o government employees. Pero agad yan pinalagan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Hindi raw sila papayag kung sa kung anumang pork barrel. Tingin niya, sabi niya, baka tamad lang daw mag-research si Congressman Tino o baka dinidestabilize niya yung buong Senado. Pakinggan natin, Jiggy, ang bahagi ng pahayag ng Senator Ping Lacson at Congressman Tino. Hindi siya nag-research. Unang-una, yung realignment ginawa papunta sa mga subsistence allowance ng uniformed personnel. Yung sa MPPF, yun yung napunta sa subsistence allowance. So walang force. Mag-aral siya ng budget para niya sabihin. Either ignorante si Senator Ping or nagmamaang-maangan sa ginawa ng Senado na kinaltas yung budget na para dapat sa government employees para ilagay sa LGU pork ng mga senador. Kaya dapat hands off, huwag galawin yung budget na para sa government employees. No to pork. Jiggy, pasado 5 p.m. nga ay gumulong na itong BICAM at inaasahan ma-ratify pa rin yung national budget by next week in time para mapirmahan ng Pangulo bago matapos ang taon. Jiggy? Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Pasay City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.